On the liquid state, since this one is How to know the four side of refrigeration or ang apat na parte ng refrigeration system. Nahihirapan ka na bang mag-troubleshoot sa aircon o repair mo? Yung bang hirap na hirap kang alamin ang low pressure side, high pressure side, liquid state at vapor state. So pwes, tapusin mo tong video na to para malaman mo ang apat na parte ng refrigeration system. Hi, ako nga pala si Jellard Rodriguez. Isa po akong chief engineer at isa rin po akong entrepreneur at minsan isa rin akong instructor. At meron na akong 15 years of experience na pagtatrabaho sa barko. Noong ako ay oiler pa lamang, lagi akong nakakasabay sa mga engineer sa pag-maintenance ng aircon or mga repair system. Napakasaya pag marami kayong nagtatrabaho. Alala ko talaga dati, tuwing nagtatrabaho kami, ay pinapangaralan ako ng mga kasama ko na ganito daw gawin ko para maging successful daw sa future. So, ang sarap magtrabaho dahil hindi ka lang natututo sa trabaho, natututo ka pa sa buhay. Naalala ko talaga yung sabi nila na Jellard, mag-aral ka habang nasa barko ka. Dahil dito, actual mo yung makikita. At saka lalo na pag may nagtuturo daw sa akin, huwag ko daw palampasin yung mga opportunity na ganun. Kaya habang may nagtuturo, so isagad nyo na. Kasi bihira lang kayo nakakasama ng mga ganun, ng mga ganung tao. Dahil lahat ng mga naituturo nila ay hindi lang dito sa barko, napapakinabangan. Mapapakinabangan ko din daw ito sa lupa, lalong-lalo na pag nagkabahay na ako ng sarili ko in the future. Well, totoo naman talaga lahat ng mga sinabi nila. Kasi nung nagpapagawa ako ng bahay at nagbumili ako ng mga appliances, doon ko na-realize na yung mga tinuro nila, napapakinabangan ko hanggang ngayon. Pero balik tayo doon sa yung mga time na tinuturuan nila ako. Ang problema ko kasi that time, nung tinuturuan nila ako, hirap na hirap ako sa pag-intindi ng system. Yung bang feeling na kayang-kaya mo i-drawing yung system ng refrigeration, pero hindi mo kayang i-explain kung paano siya nagwo-work. So kumbaga, kaya mo lang siyang i-drawing, yung flow niya, pero hindi mo kayang i-explain kung paano siya nagwo-work. So, yun yung problema ko dati. At napakahirap mag-aral dati. Kasi, nung mga time na yun, wala pang videos o YouTube. May YouTube na, pero hindi pa ganun kasikatan sa mga videos. Na tulad ngayon, na halos lahat, andyan na. Kaya kahit i-research ko yung refrigeration system dati sa YouTube, yung makikita mo lang talaga is yung mga drawing, mga simple explanation. So, para sa akin, hirap ako sa pag-intindi ng mga ganung bagay. So, kaya ang naging solution ko, para malaman ko yung mga parts, mga paano siya nagwo-work. So, ni-research ko yung mga basic principle kung ano nga ba, for example, yung mga expansion valve, ano bang ginagawa ng expansion valve, solenoid valve, yun, yung mga ganun. So, ni-research ko kung ano yung mga trabaho nila. At nung sa barko, tuwing dadaan ako doon sa aircon room, hirap na hirap akong tukuyin kung saan doon yung expansion valve, solenoid valve. Sa drawing, alam ko, pero sa actual, di ko talaga alam. Kaya ang ginawa ko, para masolusyonan yung problema na yun, sumulat ako sa papel, nilagyan ko ng pangalan ng expansion valve, solenoid valve, tapos lalagay ko doon sa bawat parts. So sa pagtukoy, nagpapaturo pa ako sa second engineer namin. Ako, sir, saan dito yung expansion valve? Saan dito yung solenoid valve? So ayun, tinuro niya, ganun. Kinabit ko yung pangalan. Kaya tawang-tawa sa akin yung si Segundo. Pero supportive naman siya. Kasi nga, gusto niya rin akong matuto. So, parang weird yung ginawa ko. So yun yung ginawa ko dati na para malaman lang kung saan doon yung expansion valve, solenoid valve, tapos ito condenser. So para habang ito-drawing ko, na visualize ko kung saan siya doon. Aking tulong talaga yung ginawa ko. Kasi kahit yung mga kasama kong ratings noong mga time na yon ay nagre-research na rin sila. At nakasama ko pa sila sa pag-aaral. At mas lalong gumanda yung samahan namin dahil nagtutulungan kami at nag-share kami ng mga ideas about sa trabaho o kung ano man yung ikaka-improve ng mga sarili namin. Kaya ngayon, na chief engineer na ako, pag nag-troubleshoot ako sa aircon o repair system, bumabalik lahat ang mga alaala kung paano ako nag-aral about sa refrigeration system. At nai-imagine ko pa din yung mga nakasulat na kinabit ko sa mga solenoid valve, expansion valve. So, nai-imagine ko pa din at natatawa pa rin ako nung maalala ko yung mga moment na ganun. Kaya hanggang ngayon, naalala ko pa rin kung ano yung mga trabaho ng mga bawat part ng aircon system or refrigeration system. Lalo na yung mga core side o apat na parte ng refrigeration system. Nako, pag itong apat na parte pala, nalaman mo ng mas maaga, mai-imagine mo na ang flow ng refrigerant sa system. Kaya, mas madali ka talagang makaka-troubleshoot pag nagka-problema yung refrigeration
system nyo. Malaking tulong talaga ang pag nalaman mo yung 4-side or 4-state ng refrigeration. Kaya sa video ito ay isi-share namin ang 4 na parte ng refrigeration system. So nga pala, ang magpre-present ulit sa video ito ay walang iba kundi ang aming magaling na engine cadet, walang iba kundi engine cadet CJ Formento. So tara, sama-sama tayo, pakinggan natin si CJ. First, we need to study our refrigerant or AC system on how the refrigerant works on the system. So there are mainly 4 stages that we must familiarize in this system. So before suction and the compressor, the state of the refrigerant would be low pressure and low temperature, and which is on the vapor state. After it goes into the compressor and going to discharge, our refrigerant would be high pressure, high temperature, and in vapor state as well. After going to discharge, it would go to the condenser, and after condenser, our refrigerant would be still on high pressure but low temperature due to the cooling of our seawater that passed by on the system, and it would be on liquid state. After that, it will go to the expansion valve, and after expansion valve, our refrigerant would be on low pressure and low temp. But in this section, it is not only on the vapor state, it is also liquid and vapor state mixture or saturated. And then it will cycle on this system. Why do we have to be familiarized with this state, with the state of the refrigerant during the cycle in our refrigerant or AC system? It is important because this is where we would know where we are going to charge our refrigerant. So since the blue line is on the blue line or the low pressure, this one's on the vapor state, we must insert this also on the vapor state. So suction before compressor, we have charging port right here. And then on the liquid state, since this one is on the liquid state, we also have, after the condenser, we also have a charging port right here. Always remember that these 4 stages that we can find in the reefer system, the different states of our refrigerant, the low pressure, low temperature, after the expansion valve, which is on the liquid or vapor state or saturated side, and this one, low pressure, low temperature, before the compressor, which is on the vapor state already, and after the compressor, the high pressure, high temperature, vapor state as well. And then after the condenser, which is the high pressure, low temperature, but on liquid state. These 4 are the most important or side or state of the refrigerant on that flowing on our system. Next step is we must know how are we going to charge refrigerant on the system. Here we can see the drawing here on how we were going to charge on the 3-way valve. This is the let's assume that letter A would be the charging port, letter B is from the condenser, and letter C is going to the filter dryer or circulating on our system. There are 2 conditions that we must meet here. The first condition, if the valve is fully open, the after condenser stop valve, or commonly known as king valve, if valve is fully open, the flow would be restricted on the A side. There would be blockage right here, and circulation of refrigerant is still flowing on our system continuously. So close the letter A, which is this, the charging or our charging port, and then open access from B to C. There's still continuous flow of refrigerant or on our system. And the next condition would be if we are going to charge the refrigerant on our system. This is the most important condition that we must meet. This valve or the after condenser valve must be fully closed so that there would be blockage after the condenser here, right here, blockage here. So the refrigerant would be restricted around the area and would stack up. The flow would be
close on the letter B, there would be restriction right here. And once we inserted the refrigerant charging port right here, there would be a suction from A and going to the circulation to our system and would be stuck up after the condenser. And this process is what we call the pump down system, a pump down process, or what you have seen from me last time explaining on how are we going to change over from service reaper system to standby reaper system. Okay, ang galing na talaga ni CJ. So sana all maraming natutunan. Alam nyo ba kung bakit ko ito sinishare sa inyo? Na kahit lahat ng ito ay makikita mo na sa Facebook or kahit dito sa YouTube, ang dami ng videos na gumagawa nito. At kahit sa computer ng barko ngayon, madami na mga videos na nag-e-explain about sa refrigeration system. Kaya hindi ka na mauubusan ng reference. Napakadami na. Sobrang dami na ngayon. Kaya hindi na mahirap mag-aral. So, disiplina mo na lang kung paano ka mag-aral o kung paano mo i-manage yung time mo. Well, the real reason kung bakit ko ito sinishare sa inyo is gusto ko lang na dumami pa kapwa nating marino na gumaling sa pag-troubleshoot. Hindi mo lang kasi ito sa barko magagamit. Kahit sa bahay nyo, yung aircon o ref nyo pag nasira, di mo na kailangan tumawag ng technician agad. Tatawag ka na lang pag sobrang komplikado na yung problema. Kaya makakatipid ka pag alam mo to. So, laking bagay pag alam mo tong refrigeration. At kung ikaw naman ay sa barko, makakatulong ito para din hindi na lagi kabahan pag nagka-problema yung reaper system nyo. Kasi alam mo na mga dapat gawin at mga step kung paano tukuyin kung ano talaga yung problema. So, alam na kung saan tayo gagalaw, ano yung gagalawin natin sa system natin. Kaya sa mga kapwa kong marino dyan, huwag na natin ipagdamot yung mga idea nyo. Hindi naman lahat tayo nakadiscover niyan eh. May nauna pa sa atin at may mas magaling pa sa atin. Kaya please, kapwa kong marino, magtulungan tayo. Huwag na tayong magsiraan o magpaunahan. Sama-sama na tayo lahat sa kahit anumang success o tagumpay sa buhay. So makakamit din natin yan at darating din yung para sa atin. Mas marami, mas masaya, di ba? Okay? Kaya kung may mga idadagdag kayo na mga ideas sa mga reefer, comment naman kayo dyan sa baba o i-message nyo ako kung may mga tanong, clarification, para sama-sama natin yan sagutin sa susunod na video. So, ang Facebook page ko pa nga pala is Keep It Gelord. Pwede po kayong mag-message doon para makapag-chat tayo ng personal. So, hihintayin ko kayo doon. Kaya nga pala, sa mga hindi pa pala nakasali sa ating FB group page na Marine Engineer Online Class, sumali na po kayo at wala po itong bayad. At marami po kayong ideas na mapupulot doon sa group natin, sa community natin. Marami pong mga engineers din doon o mga aspiring engineers na nagsishare ng knowledge. At huwag kayong mag-alala, wala pong networking doon. Ano lang po ito, sharing of ideas. Kaya tara, samahan nyo ako. Padamihin pa natin ang mga marinong may positive mindset sa buong mundo. Okay? Ayos ba yan? Sabi nga nila, stay dedicated. It's not going to happen overnight. Kaya push lang ng push. Trabaho lang ng totoo. Yung trabahong nasa puso. Dahil darating din yung time na para sa atin, na tayo naman, o pangarap naman natin, yung maaabot. Kaya push lang ng push. Kayang-kaya natin yan. Hanggang maabot natin lahat ang mga pangarap natin. Okay? Ay nga pala, sa nalalapit na summer, baka may mga taga Gensan dito na nanonood, mga kababayan ko dyan sa Gensan. Baka gusto nyo mag-chill o mag-relax sa swimming pool, sabay kain ng ice cream. Meron po tayong poolside ice cream place na located dyan sa Barangay Mabuhay, General Santos City. Para sa mga reservation, mag-PM lang kayo sa page ng Poolside Ice Cream or nasa comment section yung link. Kaya hanggang dito na lamang yung video natin. Kaya sa lahat, see you when I see you. Ito nga pala ulit si Gelord Rodriguez that always saying, success is a choice, so choose to be successful. Bye-bye!